verses 13 to 14. Basahin ko po, 13 to 14. Ang sabi po rito, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter to it. And in verse 14, but small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Amen? So, pamagatan natin itong ating pag-usapan na the gate or the door. Ito po ang title, topic natin. Base po sa verses nating binasa sa Matthew 7:13 to 14. So, pagtitingnan po natin ang kahalagaan ng lahat ng ito, sa reality ng buhay in our present situation. Hindi ba kapag tayo po, lagay na lang natin sa ating sarili, yes, we are Christian, but how much more kung nakikita po natin na marami kasama natin, para bang masasabi natin na lumalakas ang loob natin. Amen? Yan talaga ang realidad sa buhay natin. Kapag marami tayo, lalo tayong lumalakas. Meron tayong mga phrases o mga proverbs nagsabi na kailangan po marami kayo para po ang lahat po ay magaan. Amen? Kasi po dito sa verse 13 nating binasa, that the gate and broad is the road that leads to destruction and many enter to it. So tingnan po natin kung ito ba talaga ang dapat nating titingnan sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kasi it's very clear. Pero po ang salita ng Panginoon, everything it leads to destruction. Bakit po? Para bang hindi naman yata tama ang bagay na yun kung kailan pa marami tayo. Doon pa tayo masabi it leads to destruction. Amen? And sabi niyo sa 14, but small is the gate and narrow the road. Kung kailan pa, kung siyempre pag small o maliit ang gate, ang road niyan ay very narrow. Siyempre, kung ano po ang gate mo, yun po ang road mo. Ang width niya, Ang width niya kasi hindi pwede maglaki ang gate na narrow ang road kasi pareho yan talaga. But these things, it leads to life. And only a few find it. Amen? So sa kasalukuyan, tingnan po natin ang realidad ng buhay ngayon. Lagay na natin sa spiritually, makikita po natin, or even sa religion na makikita natin ngayon. Kapag marami ang grupo, doon po makikita natin ang napakalakas ng sigawan. Malakas ang kanilang pagsamba o malakas ang kanilang pagsama-sama dahil marami sila. Well, in fact, sa totoo lang po, mga kapatid, in a present situation, ito pong binabasihan ng tao ngayon. I don't think na sila po ay nagbabasa ng Biblia. Hindi nga nila alam yon, mga kapatid. I take one example. Itong thousands, millions of people na during the time of mag-celebrate nila ang sa Quiapo na yan, ano ba yun tinatawag? Yung maliit na Santos, ano yan? Niño, ano yan? Pagtitingnan mo po yun sa aking na experience na in-interview sila, isa lang po ang kanilang kadahilanan. Kasi po, pinagaling ang aking sakit, kaya nga po na doon ako, devoted ako sa kanya dahil pinagaling niya ang kanyang sakit. Who knows? Siya ang nagpapagaling sa sakit noon. Kasi po, ang mga interview sa kanila, they don't even speak what is written in the Bible. Hindi nila alam yun. They don't know what is inside what is the word of God in the Bible. Basta ang pag-iisip nila, marami sila. That's enough. So, kapag marami, of course, ayos ang lahat. Dahil na marami ang naniniwala, siyempre, ang nasa isip nila katotohanan. Amen? Yan po ang realidad ngayon. Kung kailan marami, of course, it's not only a matter of religion, but it's beneficial sa bawat isa kung marami kayo. Yun po ang mga nakikita natin. Even sa mga religion ay iba't churches, nakikita po dyan, marami po sila nandoon. Amen?
At makikita naman natin sa salita ng Panginoon, sa mga seal charts natin, halos ilan lang tayo, pakunti-kunti. Kaya nga po, ang iba doon na hindi pa masyadong well-versed o hindi pa masyadong nataniman ng salita ng Diyos, halos ikinahiya ang bagay na yan. Ikinahiya pa yan. Until such time na nandoon na po ang salita ng Diyos na sa iyo, nang tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, then, yung salita ng Panginoon, don't assume the gospel, doon na po tayo. Regardless anong sitwasyon ng ating church, kubo man yan, wala ng building, nandun tayo sa puno ng kahoy, basta tayo yung nag-iipon, it's enough for us. Amen? So, tingnan po natin, ano pa ang kalagahan nito? So, pag titingnan natin literally ang bagay na ito, malapad na daan, ang sabi ng verse 13, malapad na daan, of course, malawak rin ang gate, but it leads to destruction. And many, ang sabi ng verse na yun, and many enter to it. Many enter to it. Small is the gate, in verse 14, and narrow is the road. So, ibig sabihin, kung ang daan ay makitid, of course, ang gate nito ay masikip rin, but it leads to life. Amen? So, pag titingnan natin literally, in comparison sa spiritual na bagay, parang masasabi mo na parang hindi naman tama, no? Kung kailan pa na maluwang, na nandoon ka komportable, or something na marami kayo, yun pang lead to destruction. Amen? So, tingnan po natin. Kahit ang isang masikip na daan at maliit na gate, it leads to life. Ito sabi ng Biblia. So, tingnan po natin. Let's see how the Word of God explain this theory. Ano po ba ito? Based on the book of Luke 13. Makikita po natin because it was explained here in the book of Luke, chapter 13, verses 22 to 27. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon sa salita yan na yan sa Matthew 13 and 14? Amen? Tingnan po natin. So pagbuksan natin itong Luke 13, ito po ang sabi niya sa verses 22 to 27. Ang sabi ng 22, Then Jesus went through the towns and villages, teaching as he made his way to Jerusalem. Amen. And in verse 23, someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? He said to them, Jesus answered them, in verse 24, make every effort to enter through the narrow door or the narrow gate, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Wow. Ito na po ang kasagutan niya sa salita niya doon sa Matthew 7:13 to 14. Narrow is the gate, but it leads to life. Narrow is the gate, and small is the gate, and narrow is the road, but leads to life. Ito po ang sabi niya. But sabi ng Panginoon, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Ito po ang salita ng Panginoon sa verse 24. Why? In verse 25, he said, once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. But he will answer, I don't know you or where you came from. And in verse 26, then you will say, we ate and drank with you, and you taught in our strength. But God said, in verse 27, the Lord said, I don't know you or where you came from. Away from me, all you evildoers. All you evildoers.
So it's very clear, mga kapatid. Hindi sa lahat nagsasamba sa Panginoon ay may kaligtasan. Hindi sa lahat. Kung ikaw po ay nagsasamba sa Kanya, nandun na po bang kaligtasan? No. O hindi lahat na pumapasok sa church o sa kaharian ng Diyos ay maliligtas. Hindi lahat ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakita po natin, I don't know you or where you came from. Away from me, all you evildoers. Very clear ang salita yan sa verse 26. Sabi ng mga tao, nandyan pa naman kami, kasama ka namin, umiinom at kumakain, at nagsasamba at nakikinig sa iyo sa daan. Kayong mga salita, sa katunayan nga, napakarami pa namin. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanila, I don't know you or where you came from. Away from me, all you evildoers. Amen? So ano po ang ibig sabihin ng Panginoon sa mga bagay na ito? So tingnan po natin ulitin ko po ang tsuri nito, hindi sa paramihan, mga kapatid. Hindi sa paramihan ng grupo o sa nagsasamba, nandun po ang tunay na Diyos nating sinasamba. Very clear ang salita ng Panginoon. I don't know you or where you came from. Away from me, all you evildoers. Even in 7:21 ng Mateo, sinabi ito. Anong sabi ng Panginoon? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father in heaven. Sino lang po daw yon ang makapapasok sa kaharian ng Diyos? But only he who does the will of my Father in heaven. This is the word of Jesus Christ. He who does the will of my Father in heaven. And what is the will? What is the will of the Father in heaven? Na gustong iparating ng Panginoon, siya lang po makapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan po natin. Ano po ang kalooban ng Diyos Ama? At ito lang po ang makapasok sa kaharian sa Diyos. Makikita natin yan in the book of John, chapter 6, verses 38 to 40. This is the will of the Father in heaven. Ito po yun, sa salita ng Panginoon. Only he who does the will of my Father in heaven. That is only the person who can enter the kingdom of heaven. Ano po yun? Tingnan natin sa verse 38. Sabi ng verse 38 ng John 6, For I have come down from heaven not to do my will. This is the word of Jesus Christ, remember. For I had come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. Sino po yun? Ang Diyos Ama, of course. But to do the will of whom who sent me. In verse 39, and this is the will of him who sent me. Ito daw po ang kalooban ng tao, o will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day. Sabi ng Panginoong Jesucristo. For my Father's will, in verse 40, is that everyone who looks to the Son and believe in him shall have eternal life. And I will raise him up at the last day.
Anong sabi ng well? Anong well ng Panginoon, ng Diyos Ama sa langit? Sa verse 40, anong salita niya? For my Father's well is that everyone who looks to the Son, and I will raise him up to the Son and believes in him, shall have eternal life. Nagsabi ba ang Diyos Ama kung sino po ang mananalig sa akin? No. It's very clear. Para kumbaga sa wala nang discrepancy o wala nang something na ano ba ang kaisipan mo? Because I believe that time when Jesus said in the book of John, this is Jesus Christ dispensation, the Son. So ito po ang salita niya. Sabi ng Diyos Ama ang kanyang kalooban na kung sino po ang tumingin sa kanyang anak, at alam po natin kung sino pong anak na tinutukoy ng Diyos Ama, and believes in Him at maniwala sa Kanya, siya lang po ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kumbaga, wala na bang pasikot-sikot, wala na pong yung misleading or something. Direkta na, only to His Son. And believes in Him, then you have eternal life. Amen? And that is the will. Sabi ng Panginoong Jesucristo, that is the will of the Father. Very clear. Para hindi na tayo pang mag-isip sa mga bagay na kung saan. Even in our prayer, Jesus Christ said, you pray to the Father in my name. Nakita po natin dyan ang salita ng Panginoon. In my name, and everything will be given to you. Ganon po kahalaga ang ating Panginoon. Ganon po ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kaya nga po, kung may isipan pa tayo, kasi po napakarami po, even sa ating buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang born again, mayroon pa rin po mga bagay kung minsan na may mga belief o sikta or cult na masasabi natin, they are believing only in God the Father. They don't believe in Jesus Christ. Pero sa katotohanan po, dito na po tayo sa salita ng Panginoon. The will of the Father in heaven in John 6, verses 38 to 40, it is very clear that the will of Him who sent me, that I shall lose none of all that He has given me, sabi ng Panginoong Jesucristo, but raise them up to the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. And you know what God said? And you know what Jesus Christ said? And I will raise Him up at the last day. So mga kapatid, ang reality nito, ang kaligtasan natin ay hindi masusukat sa paramihan. Ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos ay hindi ito sa paramihan, mga kapatid. Hindi ito grupo o hindi ito sa majority basis, mga kapatid. Our salvation is individual. Ang kaligtasan natin ay individual. Kaya nga po, very clear ang salita ng Panginoon. Kung sino ang tumanggap at manampalataya sa akin, ay siya lang maliligtas. Ito po ang mga word na binitawan ng Panginoong Jesucristo na atin ngayon binubulay-bulay. Sa Panginoong Jesucristo lamang ang ating kaligtasan. Wala nang iba. It is very clear ang salita ng Panginoon doon ka. Sa verse 20, huwag mo nang hintayin pa. May isara ng Panginoon ang pinto at maiwanan tayo sa labas. Amen? Katulad sa buhay
o sa istorya ng buhay ni Noah. Nakita siguro natin ang istorya ni Noah, no? Wala nang posibilidad pa na makapasok sa arka na yon dahil po na-design ng Panginoon ang arka na yan, mayroon lamang isang pintuan. So nakikita po natin sa ating buhay, mga kapatid, huwag nating hintayin pa may sira ang pinto. Dahil ang sabi ng Hebrew 9:27, just as man is destined to die once, and after that, judgment. Wala na po yon ang mga belief or faith na magkaroon pang tinatawag na purgatory or something. Wala na yon. After a person died once, then you have to face judgment. Amen? Marami pong teaching, particular dyan, mahaba kung talakayin ko pa ang bagay na yan. Dahil po, papasok tayo dyan sa mga tinatawag nating mga purgatory, tinatawag nating mga papasok tayo sa mga bagay sa waiting area ang sinasabi, which is iyon po ang faith, belief ng ibang grupo. But in this case, as what God said sa Hebrew 9:27, it's very clear that a person or a man is destined to die once and after that judgment. Pwede natin ituro yan later on, particularly sa mga bagay na yan. Amen? So buhay natin, very clear. Nakikita po natin in the life of Noah. Very clear ang salita ng Panginoon sa 1 Peter 3:20. Bakit po? Sabi ng 1 Peter 3:20, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah. Tingnan po natin ang istorya nito, no? While the ark was being built, in it only a few people, 8 in all, were saved through water. Ilan lang sila? 8 ang na-save. Si Noah, of course, ang asawa niya, at ang kanyang 3 anak, si Shem, si Ham at saka si Japet at ang kanilang mga asawa. So bali, 8 sila lahat. Sa istorya na yan, God is sufficient enough to wait for the people for repentance. Amen? Why? You know that ark was been built for 120 years. And you notice on that ark, makikita po natin, we have only one door. And that door was being built on the side of the ark. Isa lang po ang pinto dyan ng arka na yan. Isa po ang pinto. At tingnan po natin ang istorya kung bakit 8 lang sila nakaligtas doon. So sa sitwasyon na yan, do you think na si Noah na habang binibuild yung ark na yan, hindi kaya siya nag-preach o nag-share at nagsabi ng gusto ng Panginoon sa mga taong kanyang kakilala, sa kanyang mga relatives? Of course. Mayroon rin siguro nagtulong rin sa kanya. But you believe 120 years. At besides, ang arka na yan ay tinayo sa taas ng bundok. So sino po ang maniwala at habang tumatagal, na-realize ng mga tao na parang hindi na yata tama ang kaisipan ni Noah. Besides, during that time, walang ulan. Hindi pa uso ang ulan noon during that time. So ang lahat na yan, nagbibigay ng doubt sa mga tao na parang hindi na yata tama ang ginagawa ni Noah. Amen? So ito po. Dahil po sa mga bagay na yan, maraming influensya, maraming nagsasalita sa mga bagay na yan, din natigil. Until such time, nakikita po natin, si Noah na lang at ang kanyang 3 anak at ang kanyang mga asawa ng kanyang mga 3 anak ang naiwan, nagtatrabaho doon sa arka. Siguro pag titingnan po natin, dumating man ng 120 years na pangyayari sa bagay na yan, pero lahat po ng kantsaw, lahat ng mga bagay ay nangyari kay Noah.
Amen? Yung katawanan, lahat ng mga bagay. Until God said to Noah in Genesis 7:1. So what he said, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. So nakita po natin, and the Lord Himself, ang Panginoon po mismo, shut the door of the ark that nobody outside can enter the door. Hindi iya hinayaan na sinuwa po ang magsira ng pinto. Dahil alam mo na tayo, tao lang po tayo. Kung may mga relatives tayo na nandyan, o malalapit sa atin, at alam natin mabuksan ang pinto, during the time, ang pagtaas ng tubig siguro, hindi man yun abrupt na nandoon ka tubig, hindi mo pa mapapasok ang tao na. Hindi po sinuwa nagsira ng pinto. Ang Panginoon po, He shut the door by Himself. Amen? Siya mismo ang nagsara ng pinto that nobody can enter. He gave 120 years for these people to repent, but nobody does it. Dahil po, iba ang kanilang kasaisipan. Dito mo makita ang kalagaan ng marami, napakalaki talaga na influensya. Dahil po sa mga pangyayari na yon, hindi sila naniwala kay Noah because they are only small. Ilan lang sila? 8. Wala sa kanila yon. Instead, doon sila naniwala sa marami. At ito po, ang salita ng Panginoon, narrow is the gate, wide is the road, and broad is the road, wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter on it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only a few find it. So nakikita po natin, very clear. So dito po, sa ating conclusion, it's very clear that the gate we are talking about is Jesus Christ Himself. Amen? Anong sabi sa John 10:9? Ang sabi ng John 10:9, I am the gate. Whoever entered through me will be saved. Ito po ang salita ng Panginoon. I am the gate. Whoever entered through me will be saved. Amen? So ang lahat na ito ng ating pinag-usapan, the gate, whatsoever, isa lang po yun. Ang Panginoong Jesucristo lamang. So nakita natin, ang kalagaan ng lahat, siya lang po ang dapat nating tingnan, tanggapin sa ating buhay. Siya lang po ang ating panampalatayaan. Dahil ang salita ng Panginoon, kung sino po manampalataya at maniwala sa Kanya, siya lang po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise God, praise the Lord, glory to God, at magandang gabi sa bawat isa. Sis, back to you. Amen. Purihin po ang Lord. Maraming salamat po.